Mga sangkay, meron bang malaking gulo na magaganap dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila? May kumakalat kasi ngayong balita tungkol dyan, mga sangkay. Yo, hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan, and we are back mga sangkay sa ating vlog ngayon. So ito nga mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong isa sa kumakalat ngayon, no? Na impormasyon na tila baga pinaghahanda daw po ang Armed Forces of the Philippines para po sa isang malaking gulo sa ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Siguro ang tinutukoy po dito ay ang pagre-rebelde, no? At ang pagdi-destabilize sa ating government mga sangkay, yung destabilization na po pwedeng gawin ng kung sino mang grupo mga sangkay. Alam naman po natin kung sino ang may gusto niyan. But before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe button, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito lamang po mga sangkay, mapapanood ninyo hindi lamang yung mga usaping pampolitika sa Pilipinas, kundi maging yung mga pandaigdigang balita. Okay? So ito na nga mga sangkay. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Okay, eto mga sangkay, may kumakalat. Ito pong nag-post, ang pangalan po niya is Alfred Ang. AFP chief tells army troops, sabi po niya dito, be prepared to secure Metro Manila, the seat of BBM admin. Okay? Fellow Filipinos, after Holy Week, get ready. Pagkatapos daw po ng Holy Week, maghanda daw to move and work to take back our country from the Luciferian government. Tapos naka-hashtag, I am not a Filipino for nothing. Guys, itong mga ganitong klaseng pag-uudyok, hindi po ito nakakabuti sa ating pamahalaan. Ayan mga sangkayo, I hope na makarating po ito sa otoridad po natin. Sino ba itong taong to? Itong Alfred Ang, na tila baga. Ito kitang-kita nyo mga sangkay, sabi po niya dito, fellow Filipinos, after Holy Week, get ready to move and work to take back our country from the Luciferian government. Maghanda daw po at kumilos na agawin muli ang ating bansa. Wala namang ibang tinutukoy dito kundi si PBBM. Ngayon, ito po yung kanyang Facebook. Ayan po. Sana makarating po sa kinauukulan ng mga sundalo, kapulisan, mga sangkay. Ayan po siya, ayan. So, sa mga otoridad po natin, ito po yung nagpapakalat ng, ayan mga sangkay, impormasyon na tila baga, nag-uudyok na magrebelde ang taong bayan. Aba, hindi po yan maganda. Okay, hindi po ito maganda. I hope na makarating po ito sa otoridad po natin. Pero ito nga mga sangkay, ito yon. Ito po yung statement na kinopyan niya mga sangkay, na dinagdagan po niya mga sangkay ng pang-uudyok na tila baga magrebelde kayo sa pamahalaan. Parang ganun po yung datingan eh. Sabi dito, AFP chief tells army troops, be prepared to secure Metro Manila. So ano ba ang mayroon mga sangkay? Alam niyo, madali lang naman yan eh. Kapag nagkagulo at may gumawa ng gulo mga sangkay, at rebellion na po ang patutunguhan, ano mangyayari? Declaration ng martial law. Ganun lang kasimple yun, mga sangkay. Magdideklara ng martial law. Payag ba yung mga DDS na humantong sa ganung problema ang ating bansa? Kasi pag nag-declare ng martial law, aba, gusto nyo, umabot ulit si May Marcos ulit na umabot ng 20 years? Na instead, ang inihintay nyo, 3 years na lang.
Diyos mío, Marimar. Ingat-ingat po. The Armed Forces of the Philippines, AFP Chief, reminded troops of the Army's 2nd Infantry Division in Rizal to be prepared to secure Metro Manila, the seat of government. Bakit? Ano ang mayroon mga sangkay? Natutunugan ba ng AFP Chief na mayroon pong mangyayaring kudita? Ayan o. General Bronner Jr. said, the AFP is counting on the 2nd Infantry Division to support the seat of government and maintain the country's stability. Ito po yung statement niya mga sangkay. One of the most important tasks of the 2nd Infantry Division is to support, mga militar po ito mga sangkay, the seat of the government, Metro Manila. Your spirit of unity and professionalism is what we, ito daw po yung kanilang inaasahan mga sangkay. Ngayon, ginagamit po ito naman ng mga dilawang DDS na parang ang dating mga sangkay, oy, may paparating na pag-aaklas kaya nagsasalita na ang AFP ng ganito. Well, ang threat po talaga andyan. Even nung time ni Tatay Digong, ganun din po mga sangkay. Kaya lagi pong nire-remind lagi noon ng AFP chief ang lahat ng kasundaluhan na maging loyal sa Constitution. Ito ang isa sa divisions na kapag nagkaroon ng giyera, for example, or destabilization, itong 2nd Infantry Division ang isa sa mga tututok o re-responde sa threats na ito. Nakapalibot ito sa Metro Manila. Okay. Matinding puwersa pala ito mga sangkay. Matinding puwersa pala ito. It's not just a reminder, pero yan ang panawagan natin sa lahat ng mga sundalo na dapat tayo ay united and we are always professional. Napakaraming problema ng ating bansa. Not just the internal security threats, nandyan pa ang lawless elements. And of course, sa West Philippine Sea. Nakikita natin ang inaharap nating mga problema. We are calling on our soldiers to focus on our job. Be professional and we should not be united. We should be united as an organization. Ayan po mga sangkay. Ang panawagan ng ating AFP chief. Ang tanong, mayroon bang sumusubok mga sangkay o na natutunugan nila? Nagagawa ng ganito. Nakaraan mga sangkay, di ba, paulit-ulit po yung sinasabi nila Tatay Digong na ang mga sundalo daw mag-aaklas na po kay PBBM. Pero wala naman pong nangyari up to now. Pinasinuwalingan din po yan mga sangkay ng Armed Forces of the Philippines. Pero ang tingin ko dito, reminder ito sa lahat ng kasundaluhan na maging handa sa kung ano man ang gagawin na pagre-rebelde mga sangkay. Kasi hindi po natin alam dyan Malamang mayroong iba dyan na pumapanig po sa kabila. Pero hindi lahat mga sangkay. Pero ulitin ko, kapag nangyari yan, possible magdeklara ng martial law. Pag nagdeklara ng martial law, di 20 years po si PBBM, ang Pilipinas ay magiging controlled ng Philippine Army. Papayag ba dito yung mga DDS, mga sangkay? Papayag ba kayo na mangyari yan? Ako, walang problema. Kung mag-martial law, well, okay lang. Di naman ako suwail sa batas. Sumusunod naman ako. Ang may hirapan dito yung mga nagsasalita against the government. At alam po natin kung sino-sino ang mga yan. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.